So mga kababayan, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Sa video na to, last day na nung klase natin sa French A1.2. Yan. So 1 month yun guys, last day na ngayon. At syempre natutuwa tayo at makaka next lesson na kumbaga. Sa nga pala, medyo malamig na dito sa Canada. Ang temperature is nasa 17 na. Lakad muna tayo kasama si Austin kasi susunduin pa natin si Leslie sa GO train. Come Austin. So sabi ko nga, patapos na yung A1.2 natin guys. At yun, pahirap na ng pahirap. Nahihirapan ako. Sa totoo lang, nahihirapan ako sa speaking saka sa listening guys. Hindi ko maintindihan yung words sa listening. Minsan pamilyar ako, minsan hindi. Pero pag mabilis na, hindi na ako maka-follow guys. Yung writing, yung reading, medyo kaya ko eh. Nakakasabay ako, pero pag listening nahihirapan na ako. Pati speaking kasi parang siguro conscious ako sa construction ng sentence or yung structure ng sentence, baka magkamali ako kasi ang daming kailangan i-consider para makabuo ng sentence, di ba? Siya nga pala, di ba doon sa umpisa ng klase natin, sinabi ko 13 kaming pumapasok. Parang lately, yung mga Pilipino na nasa Canada, which is yung nakakausap ko na kailangan nila mag-French exam para ma-permanent resident dito sa Canada. Guys, di na pumapasok. Ewan ko kung bakit. Baka busy sa work or sa trabaho. Hindi ko alam kung ano yung reason, pero yung isa nga hindi na yata nakapasok eh. Naka-busy. Kasi ang schedule dito sa Canada guys, gabi 9 to 12. Pero pag Calgary yata parang 4 to 7 yata yung schedule. Baka hindi na kaya. O yung isa, ewan ko. Basta parang kahapon 5 na lang kaming out of 13, 5 na lang kaming nandun. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Madalas guys, nahihirapan na talaga ako sa totoo lang. Hirap yung French. Hindi siya madaling lingwahe. Hindi katulad ng English. Pero ayokong sumuko kasi gusto namin magstay dito sa Canada. Gusto ko talaga dito sa Canada. Yun yung mga sacrifices na kailangan gawin. Kumbaga, ma-permanent resident ka, dumaan ka sa butas ng karayom kasi nag-aral ka pa ng French. May draw pala kanina guys, 500 October 1, 530 plus. Taas yun. Hindi ka talaga safe kahit nasa 500 plus ka na. Ang hirap ng draw ngayon, parang sobrang taas. Ay nako, nandito na kami sa GO train, hinihintay namin si Leslie. Austin ay! Where's Mommy Austin? Hinihintay niya yung mami niya. Kasi parating pa lang mga 5:23. Tapos guys, 'di ba magla-last day na ngayong araw. Magbe-break muna kami. So yung may break na parang 12 days break before doon sa next na klase natin na A1.3. Pinabagalan ko kasi nalilito ko dyan sa mga point na yan eh. Init. So, break mo na ng 12 days. Pero guys, hindi tayo magbe-break. Mag-aaral tayo.
So ang gagawin ko is yung notes ko sa A1.1 is siguro yung mga notes ko ng A1.1 and A1.2 gagawa ko ng file na summarize doon sa, kasi ano yun parang 16 classes yun. Siyempre may mga notes tayo each class. So ang gagawin ko siguro sa A1.1 isang file na lang, tapos A1.2 isang file na lang, para alam ko kung ano yung natin yung kailangan aralin pag 1.1, di ba? Para malinaw. Tapos narinig ba in French? Tapos makikinig tayo ng podcast sa French, yung pang basic lang, or kung wala akong mahanap, tingin ako sa YouTube ng pang A1.1 na conversation, na usapan or video, papakinggan ko para at least paano masanay tayo sa listening. Tapos tinanong ko kasi yung teacher ko nung this week. Sabi ko B2 is upper intermediate advanced ata yun. Yun ang kailangan natin ma-reach, guys. CLB 7. So ang B2 kasi is equivalent to CLB 7 to CLB 8. So tinatanong ko siya, katulad ko wala akong kausap, anong gagawin ko? Wala akong kausap, tapos advisable ba na makinig ako sa podcast, ganyan-ganyan. Ang sabi niya, okay naman daw makinig ng podcast, pero ang logic kasi niya is kailangan mong matutunan yung mga vocabulary. Kasi kung alam mo yung vocabulary or idagdagan mo yung range ng vocabulary mo sa French, kaya mong i-interpret yung pinapakinggang mong podcast. Sabi ko, oo nga no? Kasi kung papakinggan mo, hindi mo naman alam yung meaning ng word na yun, medyo maghahanap ka pa ng translation. Kaya ang sabi niya is mag-memorize ka o umalam ka ng mga words, aralin mo pag okay ka na doon sa kamanod ng podcast, kasi para malaman mo agad yung meaning yung sinasabi niya. Yun daw yung technique para doon sa listening at para doon sa speaking, which is doon tayo nahirapan talaga, guys. Pero sabi naman nung instructor doon sa 1.1, normal naman daw yun na nahihirapan ka sa oral or sa speaking, kasi wala pang thought o wala pang na-construct na sentence compared sa reading. Kasi meron, kapag reading meron eh. So aalamin mo lang kung ano yung translation na to, ganito, ganyan. Pero pag sa oral kasi parang zero talaga, ikaw yung magko-construct, kaya mahirap din. Yung listening, sabi niya, kailangan mo lang masanay talaga dun sa mga words, and siyempre i-improve mo din yung vocab mo. Yun yung advice niya.